Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po ito si James. Kamusta ka? Kamusta po kayong lahat? Ito po ang James Tarot PH. This is your June manifestation reading. So alamin po natin ang mga update sa manifestation mo at kung paano mo to makukuha this time. Okay? But first, ihanda mo na Scorpio yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Nice. Siya nga pala mga Scorpio, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Nako, malaking tulong po sa akin yan. Wow! Woo! Para sa ating mga readings every time na meron po tayong upload. Sa mga new subscribers po natin, hello po, welcome po sa ating channel. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Pentacles. Wow, wow, wow. Alam ng yung spirit guides, Scorpio, na nag-manifest ka ng isang pangmatagalan, permanente, secured na pagkakakitaan. Some of you ay nag-manifest sa sana ma-okay na yung mana. Sana ma-okay na yung hatian namin sa property. Sana maging okay na yung negosyo ko. Sana maging okay na yung online shop ko. Sana maging okay na yung YouTube channel ko or yung social media ko para makapag-revenue na ako. Sana maging okay na yung school ng mga bata. Sana mabawi ko na yung lupa, mabawi ko na yung sinanglang bahay. Meron kang mga bagay na gusto mo, permanente mo nang makuha, na hindi ka na mag-iisip kung paano next month, paano next year, paano next 15 years, ganyan. You want something na talaga namang nandito, dire-diretso, konkreto, at hindi na ako mawawalan pa. So congratulations, you have the power to manifest something that is abundantly overflowing para sa'yo. Congratulations. In your core energy, meron kang the Five of Pentacles. Si Five of Pentacles dito, Scorpio, sabi niya, kailangan daw ngayon gamitin mo kung saan ka magaling. No? Hindi pwedeng tatambayan mo lang yung issue mo. Alam ko na marami kang problema ngayon. Siguro may problema ka sa pera, sa bahay, sa career mo, and you feel like ang hirap-hirap. Super struggle talaga siya. Pero sabi dito, may darating naman na taong tutulong sa'yo. Kaya be open sa tulong na yon. Kumbaga, wag mong solohin, wag mong angkinin lang or kimkimin yung mga kinakaharap mo. May mga tao sa buhay mo na pwede kang tulungan. Family members, kapatid, mga anak, mga magulang mo, o kaya katrabaho. So make sure na handa kang buksan ng sarili para sa agapay ng iba para gumaan-gaan tong mga kinakaharap mo na ito. Okay? Clarify natin. The Nine of Swords. Si Nine of Swords here, sabi ng yung spirit guides, you are parang nalulunod ka sa problema. Minsan, ino-overthink mo. No? Kahit kaya naman, kahit posible naman, kahit okay naman, minsan hindi mo maiwasan na isipin din kung ano yung mga pangit na mangyayari. Kaya lalo ka nahihirapan, lalo kang nai-stress or nagkakaroon ng anxiety dahil dito. You have 9-9 here telling you of release, pakawalan. Pakawalan yung mga kanigahan na yan. Hindi makakatulong sa'yo. Walang mangyayari kung mag-overthink ka. Isipin mo na lang, lalagpasan ko tong problemang to. Hindi ko nadadagdagan pa ng mga alalahanin because I can make this possible. Okay? Importante yan. So, mga Scorpio, ito na yung right time for you para mag-manifest ka. In this reading, comment down below kung ano yung gusto mong ma-manifest this June. Be specific nang sa ganon talagang maganap para sa'yo. Okay? In the area of what you need to stop blocking you, ano ba yung mga bagay na kailangan mo lagpasan na humaharang sa'yo? The Hanged Man. I don't know why. Parang sabi dito, lawakan mo pang unawa mo
lawakan mong isip mo. Kasi nakita ko dito, meron kang ginagawang isang bagay, tapos pinipilit mo siyang mangyari, hindi nga gumagana. Kumbaga dead end na. Parang sabi dito, huwag mong piliting isuksok sa doorknob yung maling susi. No? Pinipilit mo ng pinipilit, tapos sinisisi mo pa yung pinto kung bakit hindi gumagana. Yun pala, mali yung paraan mo. Mali yung idea mo. Mali yung diskarte mo. Sa panahon to para maupo, huwag mo nang magmamadali, and then lawakan ang isip. Tignan mong mabuti yung iyong problema o iyong sitwasyon para makita mo kung saan bang parte dito dapat kong ayusin. Anong portion dito ang dapat kong itama nang sa ganon ay talaga namang matumbok ko na yung solusyon sa problema ko para wala na akong stagnancy, para wala na akong pagkatenga at magdire-diretso na. Meron kang dapat maunawaan ngayon at meron kang dapat makita na parang, ay ganto pala, ay ganun pala, mali pala ako. Ganto pala yung dapat kong gagawin. Parang ganyan. Hanged Man, the Seven of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to block yourself too sa mga taong masyadong maboka. Parang ratrat ng impormasyon, kaya ka lalong nahihirapan makita or malaman yung tamang sagot o tamang hakbang. Nakita ko dito na kung babarikadahan mo ngayon ang sarili mo laban sa mga asungot. Kasi sabi ko nga kanina, may taong tutulong. Pero hindi lahat yan ay talagang dapat mong papasukin. Marami dyan, nandyan lang para makichismis, nandyan lang para manggulo, nandyan lang para panoorin ka. So, panahon to para barikadahan mo ang sarili mo laban sa mga taong yon. Na, okay, dyan ka lang, hindi ka pwede pumasok dito, hindi mo pwedeng pakialaman to, parang ganyan. So, whatever you're trying to create now, panindigan mo yan. Okay? Panahon to para lumaban, panahon to para hindi mawala ng gana. Ang kailangan mo lang ngayon, isipin kung ano yung right move and then fight. Kapag naliwanagan ka sa tamang diskarte, ilaban mo to. Huwag kang matakot. Okay? So, Scorpio, ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Scorpio na proud ka? Na nasabi mong, dahil Scorpio ako, nakatulong sa akin to, kaya naabot ko tong ito. No? Comment down below, what is your best Scorpio trait na meron ka? In the area of what you need to do, meron po kayong the Lover's card. Alam mo, sabi dito, kailangan talaga ng liwanag eh. Tingnan mo yung sun na yan sa ibabaw ni Archangel Raphael. Talaga namang sabi niya, huy, enlighten your life. Enlighten your mind. Kailangan klaro. Kung ito man ay ugnayan with other people, maaaring sa lover mo, sa partner mo, sa mga kapatid mo, sa anak mo, kailangan malinaw ang pag-uusap. Hindi pwedeng ikaw lang nakakaintindi, tapos sa kanya malabo. Or vice versa. No? Kailangan itong conversation na ito, itong ugnayan na ito, itong pag-uusap na ito, ay patas at saka naiintindihan ng parehong panig. Okay? Tinatawag ka rin, Scorpio, na yung spirit guides na manindigan. Manindigan doon sa plano, manindigan doon sa realization mo, at ipaglaban siya. Commitment here is being tested in your choices. Kung ano man tong choice mong gawin, kung ano man tong pangarap mong gawin, pinapayuhan ka ngayon, Scorpio, na kailangan malinaw sa'yo yung purpose niyan. Kasi kung malabo, ay nako, huwag mong panindigan, huwag mong ipaglaban. Kasi nga ngayon ka palang gagawa ng mga bagay na pangmatagalan. Kaya kung malabo sa iyo yung purpose at talagang labag sa loob mo, nako, hindi yan tatagal. Kaya kailangan talaga malapit sa puso mo, passion mo to, love mo to, para mapanindigan mo siya ng pangmatagalan. Okay? Lover's card, you have the Six of Wands. Para dire-diretso daw ang panalo. Pareho silang 6. Ang lovers ay 6 and then this is 6 of Wands. Pinapayuhan ka talaga na mag-reflect. Magbalik tanaw ka sa past para ma-appreciate mo kung ano tong laban na ginagawa mo ngayon. Gaano na ba kalayo ang narating mo? Ano ba yung mga dapat mong i-improve? Ano ba yung mga dapat mong bitawan? Ano ba yung mga dapat mong itama? Kapag nakapag-reflect ka, doon ka maliliwanagan na parang, ay,
maswerte na ako ngayon, ipapanalo ko to. Ay, I'm very, very lucky to be given this opportunity. Hindi ko to sasayangin, ilalaban ko siya. Kasi noon, dinasal ko lang to, pero ngayon nasa kamay ko. Parang ganyan. So, being reflective or introspective sa past, it will make you appreciative sa mga bagay na meron ka ngayon. So, parang hindi ka na magreklamo, hindi ka na magdududa, hindi ka na magtataka kasi nakita mo yung progression. Nakita mo na ay hiniling ko lang to dati pero ngayon nasa kamay ko na. Bakit napaka-reklamador ko? So, ipanalo mo to, have the vision and passion to win this thing. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 10 of Wands. Meron kang 10 here. Talagang completion, closure, success, no? Ramdam ko dito na kung meron ka mang kukumpletuhin, mga papeles, dokumento, seminar, training, workshop, kung ano man yan dapat mong kumpletuhin, this is the time na kailangan gawin na yan. Lakarin na yan, pagtrabahuhan na yan. Huwag kang mapagod. No? This is the moment na kailangan talaga nating mag-hard work to make sure na makukuha natin ang buong buo, successful ang outcome, at talagang kompletong-kompleto, wala nang matitira at wala nang abala. Okay? Nakita ko dito, Scorpio, gets na gets ko naman na minsan parang gusto mo nang sumuko kasi hindi mo na minsan nakikita kung ano pa yung saysay ng hard work na ito. Parang gawa ka ng gawa, kayod ka ng kayod, at parang nakakaligaw na. You don't know when this will end. You don't know kung hanggang saan ang idadapo nito. Pero sabi ng yung spirit guides, do not give up now. Okay? Ito yung panahon na papatunayan mo talaga kay universe na kaya mong ipaglaban. Yung pipiliin mo ngayon hanggang sa maipanalo. Okay? 10 of Wands, the Knight of Pentacles. Sabi, kahit mahirap, kahit maraming responsibilidad, kahit parang marami kang dapat gawin, kung aarmasan mo ang sarili mo ng magandang plano, hindi ka maliligaw. Hindi ka mawawala sa focus at hindi ka mawawala ng motivation. So habang nag-uusap tayo, kung ano man tong aasikasuhin mo na medyo mahirap, daanin mo sa magandang plano. Ilatag mo sa lamesa mo. Ilatag mo sa harapan mo kung ano yung step by step na kailangan kong pagdaanan nang sa ganon, meron kang end goal. Meron kang finish line o standard na gusto mong ma-meet. Nang sa ganon, hindi ka naliligaw sa approach mo dito. Sa panahon to really step forward with a plan and hard work ang kailangan ibigay dito. Okay? In the area of what's coming in, meron kang gates of triumph. Sabi dito, magbubukas ang isang bagong pintuan kung saan doon ka talaga matagumpay. Doon ka talaga uunlad. Congratulations. I-claim mo na to para sa'yo to. In what's coming in, you have the 9 of Cups. This time around, napaka-aligned na aligned mo, Scorpio, sa iyong manifestation. Sige nga, pag lumalabas kasi to, panahon na for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, i-wish mo na yan, dahil nasa what's coming in to, ibig sabihin, papasok sa buhay mo yung parte ng goal mo. Okay? Papasok ka sa isang journey na papalapit ka na ng papalapit sa gusto mong makuha. Okay? Anong kailangan gawin ngayon ni Scorpio? I-align mo ang sarili mo. Kailangan bawat desisyon, bawat action ay pinag-iisipan dahil dapat mong ikonsidera na yung action ko ngayon dapat papalapit ng papalapit sa goal ko. Example, balak mo maging singer, merong contest sa mall. Siyempre, aatras ba tayo? Hindi. Dapat mag-audition ka, i-align mo ang sarili mo para matumbok yung pangarap mo maging singer. So, imbes na lumayo, imbes na lumihis, kailangan salubungin natin ngayon, Scorpio, itong dream mo. Kailangan bawat gagawin mo ngayon, ang resulta ay patulay sa gusto mong mangyari. Okay? Halimbawa, pangarap mong makapunta sa Japan, syempre ang hahanapin mong agency ay yung nagdadala ng OFW sa Japan. Kailangan nag-aaral ka na rin ngayon ng Nihongo kasi requirement yan. So, i-align mo ang sarili mo. Isusugsug mo ang daan mo patungo doon. Okay? 9 of Cups, the 3 of Cups.
I'm speechless. Very, very speechless. You will celebrate soon. This month ha, you will celebrate. This card is telling me merong magandang harvest. Yung goal, yung dream, matutupad this month. Kinonfirm sa atin ni Three of Cups. So antabayanan mo yung isang announcement, isang malaking sorpresa, or malaking resulta tukol sa mga bagay na ina-align mo ngayon. And you will celebrate soon. So ihanda mo na ang bahay mo. Kitang-kita ko dito may gathering, may malaking phone call. Kitang-kita ko dito nagagastos ka para man libre dahil isa-celebrate nyo ngayon yung katuparan ng goal na ito. Congratulations. In your divine messages, meron kang a new romantic cycle begins. Sa mga naghahanap po dyan ng bagong pag-ibig, sabi dito, may dadapo na bagong pag-ibig. A successful new love. A successful new partnership. Another message, emotions are running high. Sabi dito, halo-halo emosyon mo. Hindi mo alam kung anong dapat mong maramdaman. Hindi mo alam kung anong dapat mong gawin tungkol sa isang bagay. Pero sabi dito, kayang-kaya mo. Believe in yourself. You don't need to worry. Gawin mo lang yung tama. Huwag kang papalunod sa mga alalahanin at stress at overthinking na yan. Just do your best, sapat na yon. In your divine messages, meron kang the Queen of Pentacles. Sabi dito, huwag mo laging isipin na kapos ka. Huwag mo laging isipin na hala, paano kaya next month baka wala na akong pera. Huwag mo laging isipin yon. Always believe na meron kang madudukot sa oras na kailanganin mo. Na meron kang makukuhang diskarte sa oras na talagang you need this the most. Palagi kang may madudukot, palagi kang merong makukuha. Hinding-hindi ka mawawalan. Okay? Sabihin mo nga yan, hinding-hindi ako mawawalan, meron akong madudukot sa oras na kailangan ko. Okay? I can provide. I have the resources. Okay? Queen of Pentacles, dalawa. The Wheel of Fortune and the Eight of Swords. Yes. Huwag mong limitahan ng sarili mo. Huwag mong isipin na hala, dead end na. Hala, wala na akong magawa. Hala, wala na akong maisip na solusyon. Palaging may solusyon. Palaging may swerte. Palaging iikot pabor sa iyo yung outcome. So do not self-sabotage. Okay? Huwag mong isipin na kapos ka, na kulang ka, na wala ka magagawa, na mahina ka. Palaging may paraan at palaging nakakapit sa iyo ang swerte. So panahon to para i-eliminate sa isip mo itong negative mong iniisip. Okay? And be free. Be positive. And make sure na niyayakap mong mabuti yung kapalaran para sa iyo. Okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Kung nakakita ka ng goldfish or picture man yan o personal o sa internet, this is your sign, lalago ang kaperahan mo at medyo tataas ang iyong pananalig sa Diyos this time around. Congratulations. You also have crib, birth, or conception of a child or enterprise. Merong manganganak, whether baby man yan, or manganganak ka ng bagong negosyo, bagong trabaho, bagong pagkakakitaan. Congrats po. Another message of dragon, beware of self-delusion. Sabi dito dapat stick to reality. Dapat yung gagawin mo ngayon ay practical at talagang realistic para sa'yo. Huwag kang mabuhay sa pantasya. Kailangan nakabase sa reality mo, yung iniisip mo at yung balak mong gawin. You also have fire, strong emotion, passion, love, or hate. Sabi dito, yung pag-ibig mo at passion mo, magagamit mo yan para sa iyong tagumpay. Kaya huwag kang latang-lata dyan, huwag kang mawala ng pag-asa, use your passion to win something. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Pentacles. Kung meron naghahangad dyan ng next level sa love life, kitang-kita ko dito yung proposal para sa'yo. Mag-build na kayo ng long-lasting life together. Next level to ng family life ninyo. Congratulations. But for others, nakita ko talaga dito, a new opportunity is arising in your hands. Nasa kamay mo na, oh. Hawak-hawak mo na. Pero kitang-kita ko dito na takot ka. Naiilang ka na parang kaya ko ba tong panghawakan? Kayang-kaya ko ba tong palaguin? Kayang-kaya ko ba tong magamit sa buhay ko ng long time? Sabi dito, aralin mo kasi. Both cards are telling me na busisiin mong mabuti.
para makita mo yung right diskarte, right paraan nang sa ganun, swak sa'yo yung action mo para tumagal to at maging successful ito. So congratulations for the new opportunity. Some of you parang mag-seminar this time, workshop, training, or babalik sa school para pag-aralan to kasi sabi mo, gusto ko maging expert sa bagay na ito. So congratulations. Page of Pentacles, the Four of Pentacles. Yes? Here, sabi dito, kung ano man tong papasok sa life mo now, this will help you na magkaroon ng stable life. Kung aaralin mo daw mabuti tong bagong blessing na ito, stable na ang pera, stable ang family life, stable ang future, stable ang negosyo, ang career. Stability is coming to you dahil pinag-aralan mo mabuti tong bagay na ito. Congratulations. In your near future, meron kang the Seven of Pentacles. Magbubunga na. Kung ano man tong hinihintay mo, pinagtsatsagaan mo, at talagang pinagsusumikapan mo. You have given your all. Sobrang patience ang binigay mo dito. So, be ready. Expect the good result at ang pagbiyak or pagpisa ng isang itlog sa buhay mo na talaga namang nandyan na, nanganak na ipakita na sa'yo yung resulta. So, congratulations. Bunga yan ng iyong pagkatsaga at paghihintay. Deserve mong makuha yan. Seven of Pentacles, the Ten of Cups. Wow, 10 talaga to. Sobrang saya ng family mo dahil yung bunga na hinihintay mo ay hindi lang para sa'yo. Parang para din to sa pamilya mo. Halimbawa, nagbunga na yung hinihintay na visa para makapag-migrate na lahat, or napisa na yung hinihintay na go signal or licensure exam result, no? At pumabora sa'yo yung outcome. Kung ano man tong hinihintay mo ngayon na mapisa at magbunga, sobrang saya ng pamilya mo dahil nangyari na. Congratulations. Okay? Ang missing puzzle piece sa buhay ni Scorpio, ano yung kulang na kulang para talagang maganap na yung manifestation mo? The Ten of Swords. Sabi dito, bumangon ka. Lagi mong piliin na babangon ako. Hindi ikaw yung tipo na tatambay sa problema, tatambay sa pagkatalo, o tatambay sa issue. Lagi mong sabihin sa iyong sarili, nadapa man ako ngayon pero babangon ulit ako. May chance pa ako. Every time na sisibol yung araw sa langit, that is your sign na may chance ka pa. So do not lose hope. Make sure na ikaw ay talagang titigilan mo na, tatantanan mo na yung isang bagay na nagpa-down sa'yo. I-close mo na yon. Huwag mo nang balik-balikan. Meron pang bago para sa'yo. Okay? Ten of Swords, the Queen of Cups. Bring back the joy in your life. Bring back the hope in your life. May pag-asa pa ngayon. May darating pa. So, magalak ka, ma-excite ka, at huwag mong hayaang lumapaypay or manghina yung pananalig mo sa isang bagay. May bago pang mangyayari. Kapitan mo yung pag-asang yon, makakatulong yan para lumapit sa'yo yung manifestation mo. A happy heart is a good frequency para ma-magnetize yung blessing and manifestation this time. Okay? So, bangon with much pag-asa para sa'yo. Okay? So, manifestation dust po para sa inyong lahat. After watching this video, matutupad na yung manifestation mo. Okay? Dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon and think of your one question. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Star card, the Three of Wands, and the Chariot card. Beautiful. At the bottom, you have the Eight of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, makakalarga ka na. Makakawala ka na sa stagnancy, sa hirap, sa struggle. Ready ka na sa move na ito. Congratulations. Meron kang hinihintay tukol sa pangarap mo. It will arrive now. This is your dream. Matagal mo tong minimithi, matagal mo tong gusto, matagal mo na tong gustong sungkitin. At ngayon, meron ka ng lakas ng loob na iwanan yung dati at pasukin itong bagong darating. Something is arriving into your life. So prepare, be ready, yakapin ito at lumarga ka na kasama sa pagdating na ito. Some of you ay babiyahe, some of you ay susuong sa bagong career path or magsisimula ng bagong chapter ng buhay mo dahil dumating na ngayon. This is all about you fulfilling your dream.
Abot kamay na kaya larga, sugod, laban at iwanan na yung mga bagay na haharang dito. Time na for you to elevate, to explore, and to grow. Congratulations. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Darating na ito, very very happy ka na, pasulong ka na sa bagong journey. Congrats po. So, Scorpio, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June manifestation. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages dapat malaman ng mga Scorpio this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.